muna yan i-publish. Dahil yan po talaga ang proseso dito sa mga memorandum circular or kahit anumang publication ng iba't ibang opisina. Kagaya po ng batas, hindi naman po yan agad-agad nagiging effective dahil kailangan po malaman ng taong bayan kung ano po yung nilalaman ng batas o dito sa atin yung memorandum circular na pinirmahan po ni Ombudsman. Kaya from the time na i-publish po yung ating memorandum circular number 3, meron po tayong 15 days bago siya magiging effective. So kailangan po natin i-publish sa isang newspaper of general circulation para po makita muna ng taong bayan kung ano yung nilalaman po ng memorandum circular na ito. So 15 days po from yesterday, October 14. Okay. And yung po mga government officials na po pwedeng i-publicize po ang kanilang mga SALN. Ano po ito? Magiging basis po yung mga inaharap nilang kaso ngayon or anyone na i-request po pwedeng i-publicize po ang kanyang SALN? Opo. Nais ko lang po i-clarify po na yung RA 6713, Republic Act 6713, batas po yan, binibigay po sa atin yung impormasyon kung sino po ang nagiging official repository or tagahawak po ng mga SALN. No? So sa amin po, sa Office of the Ombudsman, ang sako po natin ay ang President, Vice President, Heads of Constitutional Commissions. Yun po yung sa Ombudsman proper or sa central na tinatawag. No? Yung mga nasa area po, kagaya po ng Deputy Ombudsman ng Luzon, Visayas at Mindanao, ang hawak naman po nila yung mga LGU po. No? So sa kanilang mga areas, sila po ang magiging official repository ng mga yan. Sa batas din po, binibigay sa atin ang impormasyon na ang repository po, official repository ng mga SALN ng congressman at senator ay nasa kanilang respective secretariat. So kung hihingi po tayo ng SALN ng mga ng senador o congressman, doon po tayo hihingi sa mga respective secretariats po nila. Sa judiciary naman po, mga judges, clerk of court po, ang SALN po nila ay sinasubmit sa Supreme Court po. Kaya doon din po tayo hihingi ng mga SALN ng mga judges at clerk of court. No? Kahapon sa ating public statement, sinabi po natin na ini-encourage po natin lahat itong mga official repository maliban dun sa Office of the Ombudsman na sumunod po sa polisiya ng Ombudsman na buksan po lahat ng SALN para maging transparent po tayo sa publiko. Ano po yan? Naging decision po yan ni Ombudsman, naging polisiya po yan ni Ombudsman dahil ngayon, more than ever, kailangan po natin maging transparent sa ating mga kababayan dahil medyo mainit po ang issue ng corruption ngayon. Kailangan natin buksan at maging transparent sa kanila kung paano minamanage at kung paano kinukuha ang pera o assets ng isang public official. So yun po yung dahilan kung